Isa sa mga batang kongresista, pero wag ismulin ang mga legislative agenda ni 4Ps Representative Jonathan Clement J.C. Abalos. Dahil sa edad na 31, kayang makipagsabayan ng mga isinusulong niyang panukalang batas sa mga matatagal nang nagseserbisyo sa Kamara. Laking Mandaluyong at maagang namulat sa politika. Mula sa kanyang lolo na si dating Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos, mga tito at pinsan na lahat ay nasa serbisyo publiko. 2 termino pa lang siya bilang congressman, pero 42 principal authored bills na ang kanyang naisulong. Nakafocus sa mga ito sa pagpapaganda ng edukasyon, pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, pagpapalago ng kabuhayan at mas maraming oportunidad para sa lahat. Makakakwentuhan natin ngayong gabi mula sa Kongreso si 4Ps Representative J.C. Abalos. Good evening, Kong. Good evening, Ms. Meiji, Sir Robert. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Alright, Kong, kamustahin po natin ang lagay dyan sa Kamara. Ano pong reaksyon nyo sa bagong speech lang ni Representative Egay Erice, specifically that the House is on fire? First of all, I commend Senior Deputy Minority Leader for his speech. Sa aking opinion, it's not just the House that's on fire. It's the government as a whole and our country. It's all on fire. And I sympathize with our countrymen dahil kakaiba po ang mga nangyayari at tulad ng sinabi ni Congressman Erice, naniniwala po ako na kailangan po ng reforma para mabago po natin ang kalagayan ng ating bansa. Kong JC, kamusta naman yung adjustments ngayon sa change in leadership sa House? Kamusta na ba? How stable is it nowadays? Well, very recently po, nagpulong ang Party List Coalition Foundation Incorporated at nakapaghalal na po kami ng bagong presidente at ng bagong chairman. So isa po ito sa mga recent developments pagdating po sa liderato ng House. Meron po kaming bagong House Speaker, ngunit wala pa naman po nagbabago pagdating sa mga ibang leadership positions, pati sa mga committee chairmanships. Kung dito naman po sa sinabi ni Senator Cayetano ng mass resignation or snap election at may pahayag naman din po si dating spokesperson, presidential spokesperson Panelo na i-abolish ang Congress at magkaroon na nga lang ng revolutionary government. Ano pong take nyo doon sa statement na yon, Kong? If ever na mag-abolish ang Camera. Right. Well, removing corrupt leaders is necessary, but it is not sufficient. We change leaders every election cycle. May mga na-impeach, may mga nakulong, but kung titingnan natin yung sistema, the system remains the same. History has taught us that changes in leadership do not cure corruption. The only way to cure corruption is through reforms. At naniniwala po ako, sabi po sa political science, institutions shape behavior. And if we don't make systematic reforms, we are only prone to repeating the mistakes of the past. So para sa akin po, unang-una napakahalaga, kung may mga opisyal na may kinalaman sa korupsyon, tanggalin natin. Pero hindi po yan sapat para maayos natin ang problema ng ating bansa. Napakahalaga na magkaroon po tayo ng mga reforma sa polisiya at batas para malinis po natin ang tuluyan ng ating gobyerno. Kong JC, you mentioned na yung reforms, not necessarily yung change of leadership, but yung system na matagal nang naka-implement dyan. What kind of system reforms are you thinking about or looking at na kailangan nating palitan? Well, for the past 2 budget seasons, parati ko pong tinatanong unang-una sa ating COA ang retention period nila sa kanilang mga datos. Ayon po sa COA, their findings can be used as evidence against officials involved in corruption. Ngunit, nung binusisi ko po ang polisiya ng COA, nalaman po natin na 10 years lamang nila rin-retain ang kanilang mga datos. Kung titingnan po natin ang flood control issue, for example, these problems, they date as early as 2012 or even earlier. At kung 10 taon na po ang lumipas, kung hindi subject sa litigation ang mga kasong ito,
tinatapon lamang ang kanilang findings. That is why magkakaroon po ng committee meeting ang Committee on Revision of Laws. Isa sa mga gustong amendments ng mga authors ay ang digitalization. Ngunit ako po, kukunin ko po ang pagkakataon na baguhin po natin yung retention period ng ating mga COA documents kasi ang prescriptive period ng criminal offenses under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act or kung titingnan natin ang prescriptive period ng bribery or ng plunder, maaaring umabot hanggang 20 years. So para sa akin, ang dami-dami po nating mga batas na kailangang baguhin para siguraduhin po ang accountability. At isa po yan sa mga pinaka-importanting hakbang para malinis ang ating gobyerno. Pangalawa, ako po, representative ako ng 4Ps party list. Last year, binanggit ko po na nagkakaroon ng budget cut ang 4Ps program. Ito ang ating flagship anti-poverty program ng gobyerno. Kung titingnan po natin ang records ng Congress pati ng Senado, ni isang mambabatas walang nagsabing i-cut yung budget. Ngunit pagdating ng BICAM, ano po ang nangyari? 2025, 50 billion ang kinaltas. 2024, mga 8 billion ang binawasan. 2023, 13 billion ang nabawasan. At wala pong record, both chambers, na nanawagan na bawasan ang budget ng 4Ps. So para sa representasyong ito, napakahalaga and napaka-welcome po ang mga proposals na buksan ng BICAM dahil ang bawat Pilipino po ay ang naapektuhan dito. Lalong-lalo na po ang mga pinakamahihirap po nating mga kababayan. Kong JC, balikan lang natin na saglit yung nabanggit nyo na rin yung COA, no? Since COA is supposed to be the line of defense na nag-audit ng mga lumalabas na budget. And if I'm not mistaken, nabanggit sa isang hearing na kulang sa manpower ang COA at hindi kaya tingnan lahat ng mga agencies, no? Isa ba yan sa tinitingnan nyo na kailangang tutukan since isa sa line of defense ang COA pagdating sa mga ganyan? Well, kung titingnan po natin ito from a cost-benefit approach analysis, yung cost po ng kakailanganin ng COA para masustain ang kanilang manpower or para pagandahin ang kanilang mga sistema, kapiranggot lang yan kumpara sa benefit na mararamdaman ng ating mga kababayan once we hold corrupt officials accountable. Kaya ako po, naniniwala po ako, wag po natin tipirin ang ating COA at ang ating mga systems for transparency and accountability dahil at the end of it, lahat po tayo ang makikinabang dito, ang taong bayan. And tulad po ng sabi kanina ni Congressman Arisa, the house is on fire. Not just the house, it's the entire government. And we have to win the people's trust dahil ang posisyon namin dito sa pamahalaan, pinagkatiwala po sa amin ng taong bayan. At ang trabaho po namin, magpasa ng reforma at mga panukalang batas na makakatulong sa bawat isa. Alright, Kong, as the Chair of House Committee on Ethics, naging busy po kayo mga this past few weeks for sure, no? Lalo na po nung hindi pa nag-resign ang dating Representative Zaldico. Pero ito naman po, isang representative din, isang congressman, si Barzaga, ang naging maingay din po dahil ang dami niya pong mga statements na which naging subject din po ng complaints. So, Kong, can you walk us through paano po ba yung from the complaints and yung mga violation ng isang congressman, paano po yung process ninyo at what are the factors and requirements for a member to be expelled or suspended? Well, there are several ways, Meiji, as to how the Committee on Ethics can acquire jurisdiction over cases. Unang-una, maaari po yan mangyari through the form of a resolution or a privileged speech. Pwede rin po siya mangyari by order of the House. Maaaring may mag-file rin na member ng Congress laban sa isang kapwa mambabatas. And ang importante po dito, even any citizen can file an ethics complaint against because a lawmaker. I wanna know, kung so kami meron, po sa Committee on Ethics, yes. Kung ito pong So ganyan, kami po sa Committee on Ethics, yes. sa proseso pong yan, no, kung gaano po ba katagal para ma-suspend o ma-expel ang isang member? Well, ganito po yan. Based on our previous rules, we have 180 session days to render a recommendation and to dispense with an ethics complaint. Ngunit, sa pagpupulong po ng Committee on Ethics for the 20th Congress, we reduced the maximum time period to 60 session days. So within 60 session days, asahan po natin, yan ang maximum time period kung saan ilalabas ng Committee on Ethics ang kanyang mga findings. Ayon po sa ating konstitusyon,
kung hahatulan po ng penalty of suspension ng isang mambabatas, 60 days po ang maximum time. And as to the judgment that would be rendered, it would always depend to the collective wisdom of the body as a whole kasi pinapagbotohan po yan ng plenaryo. Alright. Okay, Kong JC, now, as four-piece representative, ano yung mga lessons have you learned now being in the Abalos clan also? May mga lessons ba na nailipat sa iyo, yung mga advice going into this in Congress, being part of a family that's been in politics? Well, yung napaka-importante po, and this advice goes to all the voters na bumoboto po ng kanilang mga kandidato. Naniniwala po ang pamilya ko na hindi apelyido ang batayan ng serbisyo. At ang time po ng isang opisyal bilang tagapaglingkod, it's only temporary at pinagkatiwala po yan sa inyo ng taong bayan. And leadership, it depends on merit, competence, and of course, the will of the people. Ako po, I acknowledge I come from a family with history in public service. And I believe that all government officials who come from such families should be scrutinized by the public. Dapat merit-based po tayo. And at the end of it, I want my work to be defined by my actual output. At ang napakahalaga po sa amin, sabi po sa akin mismo ng aking mga kamag-anak, huwag akong makinig sa kanila. Makinig po ako sa mga taong pinagsisilbihan ko at huwag kong kalimutan lumingon sa aking pinanggalingan. Dahil ang lolo ko po, nung siya ay bata, siya po ay kadi sa Wakwak Golf and Country Club, naging janitor po siya, naging factory worker din po siya, at yan po ang aking naging inspirasyon, gumawa po ng mga pulisiya na makakatulong sa bawat Pilipino. Alright, Kong, ngayon po as a four-piece representative, ano naman po ang inyong plans and what are your top priorities? Of course, my top priorities, number one is pangalagaan ang four-piece program. That is why nagkaroon po kami ng technical working group wherein we increased the amount of conditional cash grants that a family would receive in accordance with the current prevailing prices of the market today. Naglagay rin po ako dito ng budget floor para pagtanggol ang pondo na inalalaan sa four-piece against unscrupulous budget cuts in the Bicameral Conference Committee. Isa pa po sa mga batas na aking final ay ang Election Day Holiday Act. Dahil po ang ating elections, it's only a special non-working holiday. Ibig sabihin po niya, no work, no pay. Para sa akin po, hindi dapat mamili ang ating mga kababayan kung sila ay boboto o magtatrabaho. Kung gagawin nating regular holiday ang ating national elections, at least sa sahod po, bibigyan ng holiday pay ang bawat isa. Isa rin po ako sa mga authors ng divorce. Ako rin po ay nag-author ng tinatawag natin na Clean Slate Act, wherein we give a second chance to persons deprived of liberty para maiwasan po natin ang recidivism at naniniwala po ako everybody has a second chance. Nag-file rin po ako ng 3 tax bill kung saan nagiging deductible sa gross income ang critical illness. Pangalawa, ang pag-exempt sa income tax ng overtime hazard pay at nighttime differential. And of course, ang pag-increase ng ceiling ng 13th month at iba't ibang mga klaseng bonus. Ilan pa lang po ito sa mga batas na aking ipinasa at isa rin po akong author ng ating surrogacy bill. Alright, maraming salamat po ating pong nakausap, four-piece representative JC Abalos. Thank you, Kong JC.